Samantala, mahigit na sa 2,000 aftershocks ang naitala ng PHIVOLCS matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Si Denise Osorio sa detalye live. Denise. Dayan, patuloy ang pagmomonitor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology para sa mga epekto ng magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Bogo, Cebu. Ayon sa PHIVOLCS, libo-libo ng mga aftershocks ang naitatala na, pero paliwanag nila hindi naman o karamihan naman dito ay hindi ramdam. As of 4 a.m. this morning, meron nang naitatalang 2,329 aftershocks at ang 13 dito ay naramdaman. Pinakamalakas rito ay naitalang nasa magnitude 5, ngunit nagdulot lang ito ng intensity 3 o bahagyang pag-uga ng lupa. Ang intensity 3 ay kagyat na paggalaw lamang ng lupa. So, hindi ito nakakapinsala. Subalit, yung mga napinsala na ng main shock, halimbawa yung mga bahay na may crack na, maaaring matrigger ito ng mga aftershocks na pwede nang mag-collapse yung mga bahay pag ganun. Dagdag pa ng PHIVOLCS, malakas ang lindol dahil ito ay tinatawag na shallow earthquake o mababaw na lindol na umaabot lamang hanggang halos 33 kilometro ang lalim. Dahil dito, mas matindi ang pinsala lalo na sa mga bahay na malapit sa epicenter. Ipinaliwanag rin ng PHIVOLCS na kahit offshore ang nangyaring lindol, walang naitalang tsunami dahil hindi sapat ang stress at paggalaw ng tubig para magdulot ng malakas na alon. Depende po yung directivity kasi nung lindol, yung stress ng lindol, maaring hindi ito nag-trigger ng matinding paggalaw ng tubig. Although may balita di umano na sa isang lugar is meron silang nakitang pag-atras ng tubig. Pero this has to be confirmed pa. Binigyang diin ng PHIVOLCS na hindi kailangang nasa ibabaw ng fault line ang isang lugar para maapektuhan ng lindol. Lalo na kung malapit ito sa mga ilog o lawa, mas matindi ang pagyanig kapag saturated ng tubig ang lupa. Sa kabila ng mga pangamba, tiniyak ng ahensya na ang ganitong pangyayari ay normal sa isang earthquake-prone na bansa gaya ng Pilipinas. Ang lindol ay hindi natin inaasahan na pangyayari. Ito ay nalalaman na lang natin na kapag nangyari na. Kapag nakaramdam tayo ng malakas na lindol, ang gagawin lang natin is dapat i-protect natin yung ating sarili. So mag-duck, cover, and hold tayo. Dayan, paalala ng PHIVOLCS sa ating mga kababayan, manatiling alerto at handa matapos ang ground shaking, pumunta ka agad sa mga open spaces at sundin ang mga safety parameters that we are taught, yung duck, cover, duck, and hold para manatili tayong safe. Yan ang pinakahuling balita mula rito sa PHIVOLCS. Para sa Integrated State Media, Denise Osorio ng PTV. Maraming salamat, Denise Osorio.